ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibupon. Radyo Pilipinas. Protekto, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon. Ini ang Headliners Was. Martes, Hulyo 8, 2025. Hingin nyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Benteng bigas, meron na program, ginlunsar na sa probinsya sang Guimaras. Provincial Rice Support Officer sa Western Visayas nagtipon para sa mid-year assessment. Panay Guimaras Negros Island Bridges Project, final detailed engineering design, dali na lang makompleto. 5 ka LGU sa probinsya ng Iloilo nakalabot sang 95% ka target sa fully immunized children sa 2024. Anay mga rebelde sa Iloilo nagbaton sang livelihood grant gikan sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Bagong People's Center sa Barangay San Isidro Haro inagurahan na. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar na ang Benteng Bigas Meron na program sa probinsya sa Guimaras Martes, Hulyo 8. Ang ceremonial launching ang ginpangunahan ng Department of Agriculture Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization, Roger Navarro, Guimaras Governor Lucille Nava, Congressman J.C. Raman Nava, Kagordan Mayor John Edward Gando. Kapini sa kalibong Guimaras noon halin sa 5 ka banwa sa probinsya ang nakabakal sang barato nga bugas halin sa inisyatibo sang national ug provincial government. Prioridad sa programa ang vulnerable sectors sa probinsya sa ring kada benepisyaryo makabakal sang tubtob sa 10 ka kilo sang bugas. Sunod kay DAU Sec Roger Navarro, isang probinsya sa Guimaras sa mga una nga probinsya nga naglunsar sang programa para mabuligan ng mga pumuloy nga makabakal sang barato nga bugas. Nagapasalamat naman ang mga benepisyaryo mga dakugid nga bulig ang barato nga bugas nga makatipid sila sa dilang matipid nila magamit nila sa iban pa nilang kinahanglan sang ilang pamilya. Ang launching sang Benteng Bigas Meron na program sa Guimaras pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. masigurong food security kag maging affordable ang bugas para sa tagsa ka pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasiguro sang National Food Authority 6 nga masustener sa gobyernong Benteng Bigas Meron na program sa Western Visayas. Suno kay National Food Authority 6 Regional Manager Hasmin Lintag. Sa pag-umpisa sa implementasyon sa programa sa buong tuig 2025, naga-subsidize pa ang local government unit kaupo ng national government sa ginabakal nga bugas sa NFA. Cost sharing scheme ang ginahimo sa national government kag local government unit sa din kada isa nag-aabaga sang 6 pesos and 50 centavos agud mapanubong presyo sang bugas sa 20 pesos kada kilo. Apang sa tuig 2026 to 2028, national government na lang ang mag-subsidize kung makabakal sang barato nga bugas. Ang mga pumuluyo may bastante man nga buffer stock ang NFA para sa mga local government units nga mag-procure agud mapatuman ang Benteng Bigas Meron na program sa ila lugar.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa syudad ng Iloilo sa Hulyo 2, tubtob 4 ang Provincial Rice Report Officers gikan sa probinsya ng Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras ug Negros Occidental para sa mid-year assessment and orientation. Pinambalan sa mid-year assessment ang datos ang pagtanom gina-target nga patubas pag-monitor sa presyo sa produkto agrikultural sa merkado kag estado sa mga standing crops. Samtang DA Philippine Rice Research Institute ang nagpahibaluman sa estado sa pagpanagtag sa binhi kag ang DA Regional Office ang nagatag sa updates to sa registry system for basic sectors in agriculture kung RSBSA profiling and georeferencing, masagana cluster status, climate outlook, kag wet season advisory and reporting. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tanas ang sabat sa Department of Agriculture Western Visayas Adaptation and Mitigation Initiative and Agriculture Program ang pag-anod sang duta para mapauswag ang pagkaproduktibo sa sloping farmlands o kung umanga may nagakiling nga porma o kung direksyon ang AMIA nagatutok sa pagtukod sa agrikultura kag mga komunidad nga makabato sa klima pag isa pagsabat sa mga epekto sa pagbago sa klima sa sektor sa agrikultura. Sining karon lang naghimot sang site evaluation ng DA AMIA para sa sloping agricultural land technology consult sa Kaamia Village sa may mainit kwartero Capiz sa pagpanguno ni Carmelita Fantilanan, hepe sa programa sang AMIA ginaibalwar sang grupo. Sa mga eksperto ang ginaproponer nga lugar para sa pagpatuman sang SALT, ginistoryahan ng palaabuton ng mga plano pod sa asosasyon o pod sa asosasyon sa mga mangunguma. Ang proyekto nagatuloy sa pagpakilala sang pagdamo sa mga pananom agon panubong pag-anod sang duta kag magamit ang malawig ng mga benepisyo sang nga partikular sa mga pananom nga nagapasan yung sa isa katayuyon kag nanuhay tuhay nga agrikultura. Ang mga asosasyon sa mga nguma nga nadalay ng talanaban nga bagbaton sa mga interbensyon para sa manok ang kasapatan, mga liso ug mga similya para sa umasang salt. Kinaingan yung manipateryanan ng kolaborasyon sa mga mangunguma kag ginapadako ang importansya sang salt sa lokal nga komunidad. Dugang pa ang proyekto nagatingwa sa pagbaylo sa sloping farmlands ni Melchor Piña Florida Socias sa 61 anyos ang Mainit Farmer Association sa isa ka salt demonstration farm. Sinin mga buhat sa tayuyon nga teknolohiya para sa pag-uma sa hillside pagagamiton si Socias nagapabutyag man sang interes kay kahanda sa abo nga hilikoton nga nagalaom nga makatugas ang positibong epekto sa iyang komunidad kag mga kaubod nga mangunguma. Kaupod ng Socias 25 ka mga mangunguma gikan sa association ang natalan nga magbaton sang paghana sa ikasarang kung matagad sila sa ikasarang sa pagtukol sang salt farm. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kompletong pinal nga detailed engineering design sang Panay Guimaras Negros Bridges. Sining karon lang nagtilipo ng Panay Guimaras Negros Island Bridges Project Regional Steering Committee para hambalan ng progreso sa pagpanghanda sa proyekto. Gimpresentar ni Engineer Erwin Aranas, Project Manager sa Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office, ang estado sa detailed engineering design preparation. Iban pa nga concerned may kangtanan sa proyekto. Ginpatag ni DepDev 6 Regional Director Engineer Aracio Casing Jr. ang importansya sang istrikto nga pagsunod sa timeline sa proyekto. Agumatigan sing bugos ang ginatuyo nga mga benepisyo sa ekonomiya. Gintumod man niya kinahanglan ng mabasko nga kolaborasyon sa tunga sang stakeholders kag tayuyon nga suporta agon masiguro ang madinalagon kag nagakaigo nga pagpatuman sang proyekto. Kung matapos ng pinal nga DED sumite ini sa Economic Development Council sa third quarter kag kumaprubahan ang civil works kinalauman nga maumpisahan sa Hulyo 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. natigayon na nga mahuman ang construction sa river control structure sa barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo nga ginasakdag sa Department of Public Works and Highways, Iloilo First District Engineering Office. Yara sa 48.1 million pesos ang ginpain nga pondo gikan sa fiscal year 2024 General Appropriations Act para sa pagpatukod sa Gimbal River Control Project na nagalabas ang 266 lineal meter kag 6 metros nga high concrete wall bilang proteksyon sa mga komunidad malapit sa kilid sang suba. Sa report ni OIC District Engineering Ethel B. Morales kay DPWH 6 Officer in Charge Director Joel Limpenco, ang proyektong kabahin sa programa sang Ensyagon Mapasanyog ang disaster resilience. Dugang pa ni Director Limpenco, prioridad gid ang proteksyon sa mga residential kag agricultural areas, bagay nga bugos nga ginasuportahan sang ahensyang pagpaubra sang climate resilient infrastructures. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:15 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa Headliners Boss. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding paghahilo, panghihina, kung may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service. at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. For 53 years, the people suffered, From heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice,
Puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa aton nga pagpangalaga diri sa headliners once 5 ka LGU sa probinsya sang Iloilo nakalabot sa 95% na target sa fully immunized children sa 2024. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 5 ka local government units sa probinsya sang Iloilo nga nakalabot sa 95% nga target fully immunized children sang 2024. Ang mga LGU nga nakalabot sa 95% amo ang San Enrique nga may 105.44% nga accomplishment, Kabatuan nga may 98.66%, Barotac Nuevo nga may 97.24%, Tigbawan nga may 96.40% kag Miag-Aw nga may 95.50%. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinyon, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga dako ang bulig sang governance kag leadership sa mga opisyal sang LGU para malabot ang target nga 95% accomplishment bangod nga ginasuportahan ang financial, logistics kag human resource needs, lakiban ang pagbakal sang vaccination supplies, magluwas pa sa ginahatag sang PHO kag Department of Health. Gimpasalamatan man ni Dr. Quinyon ang mga Municipal Health Officer, National Immunization Program Coordinator, mga barangay health worker kag midwife nga naga-door-to-door campaign para hayloon ang mga ginikanan nga mabakunahan ang ilang kabataan kag ipathag ang pila ka misconception sang bakuna. Isa man sa mga best practices sa mga munisipalidad amo ang focus program planning, implementation and monitoring kung sa diin dako ang bulig sang immunization microplan nga naga-guide sa immunization workers para mangin epesyente kag epektibo ang pagpatuman sang immunization program. Makabig nga fully immunized ang isa ka bata kung nakabaton sang isa ka dose sang BCG, 3 ka dose sang pentavalent vaccine, 3 ka dose sang oral polio vaccine, 2 ka dose sang measles containing vaccine sa sulod sang una nga 12 ka bulan sang bata. Samtang isa naman sa mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sa mga LGU nga wala nakalabot sa 95%, amo ang mataas nga projected population kag may mga sityo o konpurok nga mabudlay kag tuan sa mga nagapang immunize. So thank you gid sa aton nga mga ginikanan sa pagsalig sa aton nga mga health workers sa paghatag sa bakuna sa inyo nga mga kabataan. Salamat sa aton nga mga municipal health of workers, no? Kay sa inyo nga dedication kag sa inyo nga serbisyo. Nabalian ang kabahin sa pahayag ni Dr. Quinyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anay mga rebelde sa Iloilo nagbaton sa livelihood grant gikan sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagbaton sa livelihood grant ang siyam ka anay rebelde sa Iloilo sa idalom sa Sustainable Livelihood Program o kung SLP sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Isa ka ceremonial turnover ang ginhiwa sa Camp Monteclaro, Barangay Igtuba, Miagao, Iloilo para sa paghatag sa 180,000 pesos nga livelihood settlement grant sa mga benepisyaryo. Siyam na tagbaton sa livelihood grant, 4 gikan sa Miagao, tig-2 sa Tubungan kag Oton kag isa sa Haniway. Kada isa nagbaton sa tig 20,000 pesos para suportahan ang ilan na pilian nga negosyo kapareho sa cattle raising, native chicken farming, kag ibang pang scale enterprises. Ang inisyatibo suporta para sa reintegration sa mga anay rebelde sa sosyedad pinaagi sa paghatag sa ilang sampalangabuhian. Ang inisyatibo ang padayon man nga commitment sa gobyerno sa pagtukod sa kalinong paagi sa inklusibo nga kauswagan. Ang proyekto kolaborasyon sa DSWD sa 61st Infantry Hunter Battalion, Iloilo Provincial Government kag National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. 8.8% ang krimen sa probinsya ng Iloilo sa unang 6 kabulan sa tuwing 2025. Sa datos ng Iloilo Police Provincial Office, umalin sa Enero 1 to Hunyo 30, 2025, nagka-record lang ang kapulisan sa 3,712 crime incidents mas manubo kung ikumpara sa 4,070 crime incidents sa January 1 to June 30, 2024. Ang Peace and Order Indicator nga ginalakipan sa index and non-index crimes nagnubo man sang 23%. Suno kay IPPO Director Police Colonel Roland Bulalakaw, nagkabulig sa pagnubo sang krimen sa probinsya ang mabaskog nga suporta sang kapulisan sa anti-criminality operations kag ang kapisan sang Ilonggo Cup. Sige pa siguro sang IPPO nga padayonon sa kapulisan ang ilang mga crime prevention efforts para sa malinong kag matawhay nga probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Adlaw sang Sabado gindeklara nga clean up day sa Iloilo City pag sa EO018 nga ginpapanaog ni Mayor Raisa Treñas. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nagpapanaog sa Executive Order number 18 si Mayor Raisa Treñas na nagadeklara sang kada Sabado bilang clean up day sa bilog na syudad sang Iloilo halin sa July 12 alas 7 sa aga tugtog alas 11. Inainggan niyo mga pumuluyo na magpanglimpyo labi na sa mga ginapugaran sa lamok ang iwan pang insekto. Subong matigululan na, importante mapasangkat pa suno kay Mayor Treñas ang pagpatigayon sa clean-up drive ayon matap na ang pagduging sa mga balatian kasubong sa dengue. Ginahinyo gid sa alkalde ang partisipasyon sa tanan ng mga Ilonggo sa Tagsanila Kapanimalay kag komunidad sa mga barangay naman ang ginahinyo sa pagbulig sa technical weapon equipment. Pangabay sang lokal nga pangaluhan na magkooperar agad maprotektahan ang ikayong lawas sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Bag-o nga People's Center sa Barangay San Isidro Haro inagurahan. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Ginanagarahan kaginbisengan ang bagong human nga San Isidro Haro People's Center sa Barangay San Isidro Haro. Dinapit nga bisita sa kayawatan sa Senator Win Gatchalian, kaupod kay Iloilo City Congresswoman Jam Baronda, kagana Iloilo City Mayor, kagkaroon Special Advisor to the Speaker of the House, Jed Mabilog, na nagpanguna sa ribbon cutting and unveiling sa marker. Ang two-story disaster resilient facility ang Nagasaruman Evacuation Center, kung may kalamidad, kumpleto ini sa kagamitan kag may solar power. Diyan pasalamatan naman ni San Isidro Punong Barangay, Ronela Waneza, ang proyekto nga sinusiya dako gid mabulig sini sa pamuluyo. Diyan pahayag naman ni Congresswoman Baronda nga madamo pa nga People's Center ang natalana igapatukod sa ibang pang distrito sa siyudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sobra na pulo na ang domestic flight sa Iloilo International Airport sa pinakahuling update sa Department of Tourism Western Visayas. Naibaluan ng mga plano sa Cebu Pacific, Philippine Airlines kag AirAsia ang nagabiyay sa paluparan sa Iloilo padulong sa mga nangkalaylay nga destinasyon sa pungsod kag vice versa. As of June 2025, ang Cebu Pacific may arasang 12 kay Iloilo domestic routes Manila, Puerto Princesa, Albay kag Clark sa Luzon, Cebu, Dumaguete, Bohol kag Tacloban sa Visayas,
kag Davao, Zamboanga, General Santos, kag Cagayan de Oro sa Mindanao. Duha naman ang domestic routes sa Philippine Airlines Manila kag Cebu halin Iloilo, kag isa sa Air Asia Iloilo, Manila to Iloilo. Sandig-sandigan ng interview sa DOT-6, dako ang mabulig sa mga direktang biyahe sa mga eroplano sa pagpataas ng tourist arrival sa rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Kagami ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Martes, Hulyo 8, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nonesa Carosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit